Update po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong may medium chance ng maging isang bagyo ang binabantayang low pressure area. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sa mga susunod na oras ba, may posible ng maging bagong bagyo dahil ho dito sa binabantayan nating LPA? Sa ngayon po ay medium chance pa rin po ang development ng low pressure. Ibig sabihin, beyond the 24-hour period pa natin nakikita ang posibleng maging bagyo ito. At patuloy po tayong magmo-monitor, pero ganun pa man, yung ulap na dala kasi nito ay nakaka-apekto na nga sa ilang bahagi ng Luzon, kaya dapat patuloy na mag-monitor din po ang mga kababayan natin hinggil sa mga update natin dito sa low pressure. At kung sakaling maging bagyo nga ito, malakas ba ito maituturing o kaya magpapalakas pa rin ba ito sa hanging habagat natin? Connie, sa ngayon may kalapitan na kasi ito sa landmass ng ating bansa, no? Kung maging bagyo man ito, inaasahan natin na isang tropical depression category lamang ang aabutin nito habang tatawid ng ating bansa. Pero ganun pa, nananatili pa rin itong bansa dahil magdadala pa, inaasahan pa rin natin na itong sama ng panahon nito ay pwede pa rin magdala ng mga pag-ulan, bukod pa dyan sa magpaibay ng habagat na siyang makaka-apekto sa nakararaming bahagi nga ng Luzon sa loob ng 24 to 36 hours. Sabi nyo, itong bagong bagyo kung sakasakali, maaring magpaibayo sa habagat. Pero bakit nung bagyong Isang parang hindi nito napalakas ang habagat? Well, kung matatandaan natin, Connie, napakalapit na rin ito sa landmass ng ating bansa nung mag-develop. Isang low pressure area, nag-develop, naging ganap na bagyo. At nung by the time na nag-issue na nga tayo ng Tropical Cyclone Bulletin, ay nakapag-landfall na ito sa ating bansa. May interaction na sa landmass ng ating bansa. Hindi po ito tulad ng mga bagyo na malayo pa lang, nasa loob pa lang ng PAR, nandito pa lang sa silangang bahagi na kakaragatan sa silangang bahagi ng Luzon, ay nagiging bagyo na at mas malakas ang hatak ng habagat. Kapag ang bagyo po ay nasa pinakamababang kategorya, tropical depression category, at napakalapit na sa landmass ng ating bansa, mas mahina po ang epekto nito kumpara sa mga bagyo na malayo pa lang sa kalupaan ng ating bansa ay umabot na hanggang tropical storm or typhoon category. At saan-saang mga lugar ho ang magiging maulan muli ngayong linggo para magabayan ho ating mga kababayan? Well, ang inaasahan po natin in the next 24 hours, itong mga lugar dito sa silangang bahagi ng Luzon, itong Cagayan, Isabela, lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, at saka yung Camarines provinces, makakaranas po ng mga pag-ulan yan. Moderate to heavy, heavy to intense, dahil nga po dito sa low pressure na binabantayan natin. Ganon din po itong lalawigan ng Occidental Mindoro, Antique at Palawan dahil naman sa pinag-iba yung habagat. At inaasahan po natin na in the next 48 hours ay posibleng mabawasan yung mga lugar na apektado nga nitong low pressure, pero may mga lugar pa rin maapektuhan ng habagat, lalong-lalo sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Okay, marami pong salamat, Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.